Alam mo naman, etong tuloy-tuloy na ginagawa ng Kamara dito ho sa sa ilang mga kaalyado ni Pangulong Duterte at ni VP Sara Duterte ay binabanatan ho at talagang pinababaon, ika nga, 'di ba? Madam Gina Husino, maraming salamat. Grabe, sarap pag mga ganitong oras pala, ang sarap maliwanag. Hindi kasi pag sa madaling araw, madilim na talaga eh. Hindi, alam mo, ito tuloy-tuloy na tayo kagad para bago pa humaba ang oras, banatan na kagad. Alam nyo, itong mga panahon na ito, kailangan tayong mapagmatsyag. Kasi ang nangyayari, di ba, binabanatan nila todo-todo yung KOJC, di ba? Pero sa totoo lang, hindi lang ho yun ang binabanatan nila. Meron pa ho silang binabanatang mga ilang kaalyado ni Pangulong Duterte. Baka mamaya matakpan lang nung issue ng KOJC dahil nga syempre makikita natin lahat halos ng vlogger na andon. Kaya kailangan din natin i-discuss yung ibang mga bagay. At kaya ako po ay nag-live na mas maaga. Kasi mamaya, alam nyo naman, standby po kaming mga anchor ng SMNI na baka maimbitahan ulit, huli doon sa issue doon sa KOJC at doon po sa SMNI program. Kasi 24 oras yung ginagawa nilang pagbabantay. So, naka-live po doon. So, kaya nga mga kababayan, kung kayo ay hindi pa ho subscribe diyan sa YouTube channel ng KOJC o kaya ng SMNI, ay huwag niyo kalimutan mag-subscribe po, ha? Ngayon, isisingit natin yung mga mahalagang issue tulad ho nito. Kasi ngayon, talagang grabe ho ang ginagawang panggigipit ho sa lahat ng mga kaalyado ni Pangulong Duterte. Alam nyo, nakita nyo naman yung di ba, yung thumbnail, ha? Ibig sabihin yung thumbnail nito. Nakita nyo naman na pinakita ko sa inyo. Kung maaalala ninyo, nagkaroon ng meeting nung isang araw. I think it was last week, if not last week. Pero nagkaroon po talaga ng alam nating pagtatagpo po. Ewan ko kung anong date ito, pero ito po ay nagkaroon ng pagtatagpo si VP Sara Duterte kasama si Bato, kasama ho si Senator Bongo. Ayan, papakita lang natin. Ayan, 'di ba? With VP Sara Duterte. So alam mo nila na pinagpaplanuhan na ho, nagpaplano na ho sa politika, which is hindi naman natin maiwasan since 2020, malapit na ho 2025. Actually, October, filing na ho. Filing na ng candidacy. So kailangan ho nilang maplano na yung mga dapat gawin. So lumabas ngayon yung mga talagang kaalyado ni VP Sara Duterte. Although kasama din po dyan si Senator Robin Padilla. Kaya lang siguro dahil since ito po yung Davao Group, kaya ito ho yung na medyo nadidiskitahan ngayon, 'di ba ho? Ito ho talaga yung mga solid na kasama ni VP Sara Duterte kahit noon pa man. Kaya ito ngayon ang binabanatan ngayon sa Kamara. Ito ang binabanatan at sinisiraan ngayong panahon na ito. Uumpisahan po natin dito ho kay Senator Bato at saka kay Senator Bongo. Okay? Live ba ito? Hindi po. Ano po ito? Broadcast in the future. Ika nga. Hindi. Live po ito, ha? Live na live po ito. Pag nakita nyo na po yung siyempre, di ba, nag-comment kayo. Naglagay kayo sa group chat niyo group chat sa may chat box. Pag nakita nyo yung lumalabas yung nyo, yan ang purpose niyan. Yan ang purpose para makikita ninyo, lumalabas yung mga chat doon sa GC. Ibig sabihin, live yan. Ayos ba? Ganun po yun, ha? Matik na yun, matik. Okay? Live chat nga eh. Yun. Lagay nga natin dito, live chat. Top chat kasi nakalagay dyan sa taas eh. Kaya ikaw naman pala, banat ba? Ikaw may kasalanan eh. Pero pwede din natin lagay dito sa funding. Ayan yung mga maraming maraming salamat, ha? Sila Bego, sila Gero TV, Gina Husino. Ayan, maraming salamat sa inyo. Dapat pala ginaganyan natin pag patapos na no. Ayun, pasalamatan natin yung mga tumulong, di ba? Ayan, yan. Pag nandiyan na si Ann Harot, live na po yan. Alam mo naman, papahuli. Ito, pag-usapan na natin itong unang banat kay Senator Bongo. Ito.
ayan, ha? Ito si... Para lamang ho sa kaalaman ninyo, kasi marami nagtatanong, di ba kaalyado yan dati si Espinido? Di ba? Ayan yung dating kaalyado. Tapos yan pa yung parang sabi ni Senator Bato na sa Badista daw, sabi ganyan. Alam mo, si Senator Bato nagsabi nito ha, mamaya ipa-play natin yan. Hindi ho porket claiming to be religious, it doesn't mean hindi ho nagkakamalit, nagkakasala at natetempt. Diba? Hindi ho totoo yan. Meron talaga dyan na claiming pero minsan nagkakasala pa. Natetempa, lalong-lalo na ho sa pera. Wala po ako sinabi hindi po ako nagsabi ng pangalan. Pero wag ho natin isipin kagad na porket man of God o kadi kaya makikita natin nagpipreach pa minsan malinis na. Ang nagsabi po niya si Senator Bato. Mamaya ipi-play natin. Pero bago yan, ito muna ipi-play natin yung kay Senator Bongo. Tingnan ninyo ha. Tingnan ninyo yung napaka-linaw na paliwanag dito. And yet, kinukulayan nitong isang... Sino ba ito? Ewan ko, pangalan ba ito? Si Bello ba ito? Nakalimutan ko na yung pangalan ni Congresswoman Bello. Tama ba ako? Bello ba pangalan niyan? Nakakamali ata ako panoorin niya. Pasok. Dito po tayo sa Pogo. Kasi nakasulat din dito po sa affidavit nyo na ang pumapondo din sa reward system na to ay mga Pogo. Sayang ang ganda ni Madam, ano? Kulang kaya sa arugato si Madam? At bakit ganitong galit na galit sa mga Duterte? Hindi, ewan ko lang galit, hindi ko sure kung bakit siya galit na galit sa mga Duterte. Sa kabila ng binigay na tsansa ng ama na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang pamilya. Dating kalaban ito ni Pangulong Duterte. And yet, inappoint pa yung anak. Naging kaibigan pa yung ama. Tapos ito, tila mainit ang ulo. Hindi ko alam kung baka, hindi ko sure hindi ako sure hindi ko alam kung nagpa-appoint to nung panahon ni Pangulong Duterte at hindi siya inappoint. Kaya tumakbo na lang ng party list. PBA party list, ginamit pa yung PBA. Ano kinalaman mo sa PBA? Hindi ganyan ang mga party list Simula pa lang, nagsisinungaling na. Hindi ba simula pa lang, nagjo-joke na. Simula pa lang, binobolo na mga botante. Antakin mo, ginamit yung salitang PBA. Alam naman natin ibig sabihin ng PBA, di ba? Basketball. Para talaga, although, maybe, hindi ibig sabihin yung PBA nyo dyan, basketball. Di ba? Ginagamit lang yung mga ganyan para makabola ng mga tao at botante, di ba? Hindi ko lang alam kung bakit mainit ang ulo nito kay Pangulong Duterte. Baka hindi na-appoint, hindi ako sure. Baka naman nagpaganda para maligawan, di rin ako sure. Di ba? Hindi natin sure kung bakit ganito kainit ang ulo ng tao na ito kay Pangulong Duterte. Sayang madam yung mukha nyo, mukha pa naman kayong anghel. Pero ugali nyo, ugaling Hindi ko alam Galing sa Pogo. Yun ang narinig ko kay Mayor Navarro. Siya mismo ang nagsabi sa inyo, Mr. Chair, na hindi lang STL, pati ang Pogo. Ayan Ano sabi? Dinidiin niya yung Pogo. Wala namang problema kung galing sa Pogo o yung pera. Huwag kasi natin kalimutan, yung Pogo, legal yan panahon na yan. Okay? Yung panahon na yan, legal yan. Bakit po? Kasi naalala ninyo, kulang tayo sa pondo noon dahil sa pandemya. Sa ekonomiya, marami tumigil. Di ba? So, ibig sabihin, yung tax, bababa. So, kinailangan natin ng Pogo nung time na yon. There is nothing wrong at that time with Pogo. Kasi maayos pa naman yung simula. Ngayon lang naman nagkakaloko-loko nung hindi na makontrol yung mga kriminal sa loob ng Pogo. Di ba? Ngayon na nagkaloko-loko yan, nung panahon ni Marcos na. Ngayon, ito tanong, di ba? Ito tanong. Pogo yan. Yan ang issue dyan, Pogo. Tinatanong Pero, bakit pilit niyang idinidikit kay Senator Bongo yung Pogo? Ulitin natin Ulitin natin yung tanong. Po tayo sa Pogo. Kasi nakasulat din dito po sa affidavit nyo na ang pumapondo din sa reward system na to ay mga Pogo. Galing sa Pogo. Tanong niya, nakasulat sa affidavit mo. Na ang pumupondo sa drug war is yung Pogo. Tingnan mo yung sagot Specific yung sagot niya. Yun ang narinig ko kay Mayor Navarro.
Yun ang narinig ko kay Mayor Navarro. Ang hindi ko magets, bakit wala man lang nagsabi? Hearsay lang pala eh. Nadinig mo lang pala. Chismis lang pala. Hindi mo pala personal na alam. Hindi mo pala personal na nakita na pogo money talaga yung ginamit dyan. Narinig mo lang. Which is kinlaro naman. Kinlaro naman nung Major. Kinlaro naman niya. Pero syempre si Madam, dahil sa init ng ulo niya, ewan ko, Senator Bongo, bakit kasi hindi mo pinatulan to eh? Hindi ewan ko. Kasi naman ikaw, Senator Bongo, masyado kang nagtatrabaho eh. Masyado kang sa trabaho, masyado kang adikto sa pagtatrabaho. Eto tuloy, pilit kang idinidiin. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung pasok ni Madam ha. Siya mismo ang nagsabi sa inyo, Mr. Chair, na hindi lang STL, pati ang POGO. Mami Lala Banateres, maraming. Siyempre, scripted sa lahat ng tanong, correct. Halatang halata. Pupunta dito. Yes, sa paragraph 40, Mr. Chair, ng kanyang affidavit, nakasulat dito, after these POGOs were able to register with government, funding was funneled downward from the level of Bongo. Mabigat po ang akusasyon na to. Mabigat daw yung akusasyon. Hindi niya tinapos. Kasi binabasa niya yung affidavit ng pulis eh. Di ba? Hindi niya tinapos. From Pogo, dumadaan daw kay Bongo. Okay. Mabigat yung akusasyon na to. Sandali, ano ba sinabi? Kumpleto ba yun? Ano kumpleto? So, you confirm po, Colonel, na itong Pogo Ay, Kernel na pala siya ngayon. may basbas at may orders ng pagpopondo dito sa reward system na galing sa Pogo sa pinangalanan nyo po dito sa paragraph 40. Mary Grace, salamat po. Mary Grace Ramos. Na si tama po ba? Ito po ang ngayon na senador natin, Senador Bongo. Parang ang dinidiin niya, yung Pogo money, yun ang ginagamit sa reward para dito sa mga nadededong mga durugista, tapos dumadaan kay Bongo. Nakalimutan niya yung kasunod, hindi niya na binanggit. That's the information I received from Mayor Navarro, Your Honors. Natanggap lang niya yon, yung information hindi galing sa kanya. Kailan pa katanggap-tanggap ang isang hearsay? Kailan pa katanggap-tanggap sa mga ganyang pagkakataon yung kwento-kwento, anak ng wewe, kung ganito na lang pala ang bayan natin eh, lagi na lang chismisan ang dating, abay mag-vlogger na lang kayo. Ang hilig nyo pala sa vlog, pagbablog pag mamarites. Itigil nyo na pagiging congresswoman nyo. Tingnan mo halatang halata eh. Hindi binabanggit nung congresswoman si Belo ba yan? Ano pa pangalan niya? Nakalimutan ko. Nograles. Hindi niya binabanggit na galing lang yung kwento sa isa pang tao. Di ba? Hindi ho galing diretso kay Espinido. Hindi ho mismo na witness ni Espinido. Ano ang tamang dapat gawin? Kung ikaw ay nasa tamang kaisipan, kung ikaw ay maalam at magaling, ano ang tamang gawin? Diba? Dapat ipatawag mo yung taong nagsabi. Tama, mali? Mayor, okay. And meron din dito nakasulat na intelligence funds din ang pumupondo sa reward system na sinabi nyo sa affidavit nyo. Paano nyo naman po alam na... paano uli alam na sa intelligence funds ginagamit din? Galing din po sa intelligence funds. Yun ang mostly na marinig natin, Your Honor, sa amin mga pulis. Naku po, narinig sa... Meron din kay puting ahas, mga... Ako, ito, simple-simple. If you really wanna know the truth, as simple as this, sino nagsabi? Kwento ni ganito. Ipatawag si ganito. Tama, mali. Ipatawag natin itong tao na to. Bakit si Espinido na nakwentuhan lang? Rule yan eh. Rule po yan. If you wanna know the truth, kailangan kunin mo mismo yung pinanggalingan nung impormasyon. Sa daming matatalino sa kamera, walang gunggong na nagsabi diyan na, oy,
tawagin natin yun. Para malaman natin yung katotohanan. Tawagin natin yung kung sino man yung animal na yun na nagkwento. Para alamin natin papaano niya nalaman yung impormasyon na yun. So that you would know, legit ba? Kasi paano kung kwento-kwento lang? Galing lang ito sa Pongo. Galing lang ito sa ganito. Alam naman tayo mga Pilipino, ang hilig natin sa kwento-kwentuhan. Di ba yan nga yung kinaiinisan ko? Yan laging kinaiinisan ko sa atin. Ang hilig natin ang hilig sa kwento-kwento, chismisan. Yan ang mahirap kaya tinatabla ko dito yung mga chismis. Bakit? Kasi yan din ang gagawin ng kalaban para ibaon yung mga kalaban nila. Puro chismis. Naintindihan nyo na kung bakit naiinis ako, particular sa mga kwento-kwento lang. Yung hindi ko narinig, yan ang nagiging cause ng gulo. Sa grupo, kahit saan yan, eskwelahan, opisina, bulong-bulong, naku, kaya na promote yan. Kaya na promote yan ni boss kasi si boss, grabe makaano yan doon sa yung sekretary na yan. O diba, ang daming ganyanan. Tapos ang dami pa para ma-promote. Uy, alam mo ba, ganito to, kaya mahina naman talaga yan Ako naman talaga gumawa niyan Ako talaga hanggang na-promote na siya. Siraan na siraan. Tama, mali. Ugali natin mga Pilipino yan Tandaan nyo, panahon pa lang ni Rizal. Diniscuss niya na yan sa kanyang mga sinulat na ang mga Pilipino sa Spain daw, walang ginawa kung hindi magchismisan. Walang ginawa kung hindi magsosyalan. Panahon pa lang ni Rizal, ganyan na tayo mga Pilipino. Hanggang ngayon, ganyan pa rin tayo. Ang dami nating kwentong alam. Yung iba nga dito, ganyan Nagla-live ka, biglang sasabihin, uy, may lumulusob na ganito. Chichismisan ka pa ng kawa na Hindi ko naman sinasabing chismis yun Pero ang hilig natin nung pag nakasagap tayo ng balita, without even confirming it, ikikwento natin. Hindi ko ba alam bakit nag-e-enjoy tayo sa ganun? Uy, sabi ganito daw. Daw lang yun Daw lang yun, tas ikikwento mo pa. Tama, mali. Unahan sa balita, unahan sa breaking news. Reporter ka, reporter. Ganyan tayo Ang hilig natin dyan. Instead of mag-isip muna, tanungin muna natin kanino source niyan. Ako mahilig ako sa ganyan Yung sisiguraduhin ko muna. Every time kasi may mga GC tayong nasa loob, di ba? Nasa GC tayo. Ako bago ako maglabas, sinisigurado ko kahit ito o kumura, salamat po. Ako po kahit kakilala ko, kahit alam ko yung tao na yun, credible. Pero hindi siya ang nagsabi, tatanong ko saan galing. Honestly kunwari may statement na nilabas si Pangulong Duterte. Tapos nanggaling sa group chat na wherein kilala ko yung mga tao, mga credible. At mga matataas na tao to, credible. Hindi ko kagad ako naniniwala. Medyo siguro nainis nga sila sa akin, siguro. Kasi bakit? Ang tanong ko, ma'am, sir, saan po yung source nyo? Ginaganon ko talaga. Kasi ako, ayoko nasusunog sa lahat. Yun ang pinaka-ayoko. Sunog na nga ako, nasusunog pa. Ayoko kasi yun. Banateros, Miss Lovely, salamat po. Kaya ako, hahanapin ko talaga yung source. Saan galing? Saan lumabas? Para pagpunta ko dun sa source, legit ba yung source niya? Hindi pwede sa akin yung, basta kinuwento lang. O saan galing yan? Hindi, basta kinuwento lang. Yan yung nangyayari dito. Porket galing sa kaibigan niyang opisyal ng PNP, sasabihin niya na ngayon, lalagay niya na sa affidavit, kwento lang sa'yo, ikinuwento mo pa. Sana mga kababayan, maging ugali natin yan. Yung kwento na nga sa inyo, ikikwento mo pa, na hindi mo naman verified. Sana bago ka magkwento sa iba, i-verify mo muna, pagka-confirm, tsaka mo nala ikwento. Tama, mali. Ganun dapat ang ugali natin. Hindi yung ugaling ganito. Tabo, kita mo. Hindi ko alam kung sinasadya ba ni Espinido ito o talagang ang punto niya dito, basta ako, susulat ko kahit anong kwento, kung anong kinuwento sa akin.
bahala na kayo kung paano nyo titimbangin. Alam naman natin to mga congresswoman natin at congressman natin, alam natin talagang idinidiin ang mga Duterte at mga kaalyado. Kaya ayan tuloy, pinalalabas na yung Pogo money ay dumadaan kay Bongo na kinwento lang ng ibang tao na ang nagkwento ay ibang tao. Ngayon, pinaniwalaan, Nino, na pagkukunan ni Congressman Bello, di ba? So ano ibig sabihin nun? Ito masama. Yung mainstream media, iba ang pick-up. Ang pick-up na mainstream media, wala na yung kasamang galing lang sa kwento. Hindi na sinama yun. So ang headline lang nila, Pogo, money, course through Senator Bongo. Wala na yung according to this person, tatlo na yung pinagdaanan eh. Gets nyo ba? Ganyan ang Pilipinas ngayon. Etong mga quote-unquote journalist kuno. Hindi na nagbe-verify yan. The way they verify facts is kung may laman ba yung envelope. Yun ang totoo dyan. Pag may laman yung envelope na ibinigay sa kanila kasama ng press release, verified yan. Pag walang lamang yung envelope, hindi verified yan. Gets nyo? Ako, Senator Bongo, kung ako sa'yo, suggestion ko lang, Senator Bongo, Senator Bato, kung ako sa inyo, ano nyo yan, ipatawag nyo sa Senado na magkaalaman. Hindi para magkaalaman tayo ng katotohanan. Di ba? Kasi yan o nangyayari. Sana lang po ipatawag ninyo na magkaalaman po kung ano ang talagang tunay na nangyayari diyan. At ipatawag nyo din yung nagkwento sa kanya. Dito kay Espinido. Di ba? Ang problema, kwento ng kwento, hindi naman pala galing sa'yo. Paano yun? May nagkwento rin sa akin. Hindi, totoo, may nagkwento sa akin na di umano daw, allegedly, tumatanggap ka daw. Kinuwento sa akin. So, ibig bang sabihin nun, paniniwalaan ko na. Ako, hindi kaagad ako naniniwala dyan. Hindi ako naniniwala, nakatumanggap ka dyan. Hindi kasi may nagkwento eh. May nagkwento na kaya daw ito nandyan kasi merong deal sa leadership dyan sa Kamara. Yun ang kwento. Financial deal at saka position deal. Chismis yun. Hindi ko pinaniwalaan yun. Kasi chismis nga eh. Ayoko naman paniwalaan kagad yun. Allegedly yun eh. Kaya nung kinwento sa akin, ako, ayoko maniwala sa ganyan. Kwento-kwento lang yan. Baka hindi naman totoo yan. Na binigyan siya ng script para ikwento yan. Pambihira naman kayo. Ganun ba talaga ang Kamara ngayon? Pera-pera na lang talaga? Hindi, yun ang kwento sa akin eh. Nang isang bata ako dyan sa Kamara eh. Marami tayong barkada dyan eh. Marami tayong barkada dyan na kunwari lang kaalyado sila. Nung kanilang boss pero sa totoo lang, para lang sa proyekto. Sa ngalan ng proyekto. Yun. Ewan ko, sabi ko nga, Kong, mukhang malabo naman yan, di ako naniniwala. Si Espinido, banal-banalan yan eh. Hindi totoo, nasabi ko, di ba ano yan? Nagtuturo pa yan? Di ba? Nagtuturo pa yan? Ng Biblia? Kaya hindi ako naniniwala na binayaran niya. Hindi ako naniniwala. Minimalist, salamat po, salamat. Kayo ba naniniwala? Ako hindi ako naniniwala eh. Hindi ako naniniwala na binayaran to si Espinido. Kasi nilinaw naman ni Espinido eh. Nilinaw naman ni Espinido na hindi galing sa kanya. Galing lang sa someone. So hindi ako naniniwala. Kaya maganda Senator Bongo tsaka Senator Bato, ipatawag nyo sa Senado ito. Kasi, eto may papakita ako sa inyo. Although, ngayong araw na ito, merong ni-reveal si Senator Bato. Yun ang medyo sabi ko, naku, totoo kaya itong
chismis. Hindi, ito. Pakinggan natin, ha? Sa ating po ngayong StreamYard, si Senador Bato de la Rosa sa isa pong napaka-importanting issue na kanya pong kinakailangan na tugunan at sagutin this morning. Senator, good morning po, sir. Good morning sa iyo, Ted, at DJ Chacha, sa ating mga taga-subaybay. Good morning po. Kamusta po yung tulog kagabi? Sarap naman natulog, Ted. Masarap naman. Okay, good for you, sir, kasi kahapon po kayo ang laman ng mga usap-usapan dahil kayo ang isa sa mga starring dito po sa naging testimonya nito pong si Espinido. Na alam po naman ninyo ay sabi nga dito sa pahayagan poster boy ng campaign against drug ng nagdaang pong administrasyon, no? Si Police Colonel Jovi Espinido. Ito ho muna, inyo na hubang napakinggan na i-playback ang kanyang testimonya kahapon sa Quad Committee sa Kamara? Hindi lahat, Ted, ha? Hindi lahat, pero merong pinasa sa akin ng mga video. Pinakinggan ko. Okay. Kayo daw po ang protector ng mga Espinosa. Bago po itong ilang pang mga issue. Wag ko tayo malito, ha. Si Espinosa, yung Kerwin Espinosa, yung nakulong allegedly na drug lord daw. Iba ho si Espinido. Espinosa yung sinasabing pinapaligpit at si Espinido yung pulis. Okay? Linawin lang natin yon. At sinasabi niya na tinago nyo ito nung mahuli nga at sinasabi ho din niya kaya siya ipinatapon doon sa Osamis kasi nga mukhang may balak sa kanya na masama. Kasi nga po ang kanyang aligasyon, kayo daw po ang protector nitong si Kerwin Espinosa. Nako, sir. Nako, Ted. Itataya ko yung buong buhay ko, pati pamilya ko, kung totoo yung sinasabi niya. Paano ako maging protector? Na ako nga ang nagpapa-implement ng war on drugs. Ako nga ang CPNP. Ako ang maging protector. Paano niya masasabi yan? Anong rason? Bakit niya sabihin na protector ako? Ang very clear, Ted, kung ikasama ng loob niya, ganito yun Unang-una, kaya ko siya ginawang chief of police sa Albuera dahil nung nanalo si Pangulong Duterte, hindi pa siya nakaupo as president. Meron pumunta doon ng meron tayong reporter sa chat group, chat box. Bago pa yung Quadcom na yan, binabanatan na talaga ni Espinido si Senator Bato. Just in. Sabi ko sa inyo, gagaling ang mga banateros sarili tayo mga reporter just in. Mga tao galing sa Albuera, kasama doon yung, hindi ko alam kung incumbent or former mayor de la Serna, pumunta kay President Duterte at humingi ng tulong na, sir, sana sir, ma-address mo yung problema sa droga namin sa Albuera. So, tinawag ako ni President Duterte, pinuntahan ko siya at nandoon itong mga tao na ito pinakausap sa akin. Sabi ni President Duterte, ikaw na bahala itong mga tao na ito, may problema sa Albuera. So, sabi ko, anong nyo? So yun nga, droga. So sir, sabi na, sir, meron kami sanang pakiusap sa inyo na kung pwede itong tao gawin yung chief of police doon. Kasi lalaban talaga ito at matino ito na tao. Sabadista ito, sir. Matino. So, sabi ko, sino yan? Major ba yun? Captain pa si Espinido noon. Alam mo, isa pa ito sa dinikdik ng kamera. Hindi ko maintindihan. Normal ba? Sabi ng mga congressman tanga normal ba? Natatawag ang PNP chief sa isang katulad mo? Masyadong dinidiin yung major Major pa lang kasi daw siya ata nung time na yun. Normal ba natatawagan ka para ipaligpit sa iyo yung mga lugar na yun? Kasi hindi daw normal. Usually, kailangan daw dinadaan yan sa papel. Tandaan ninyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, everything is not normal. Kasi nung panahon ni Duterte, doon lang nangyari yung mga hindi ginagawa ng mga pangkaraniwang presidente. Kung maalala ninyo, di ba, nung panahon ni Pangulong Duterte, first time in the history
lumabas ang presidente during SONA at nagpunta doon sa mga komunista. Normal ba yun? Hindi. Ba't niya ginawa? Kasi gusto niyang kausapin ng tao. Witness si Mocha doon, nandun din sa stage si Mocha. Takot na takot lahat ng tao doon. Talagang alerto, mantakin mo. Without preparation. Biglaan yun. Walang preparasyon yun ha. Mantakin mo. Pumunta lang doon. Kasi usually, 2 days before, sinisweep na kagad ng mga PSG yan. Doon hindi, nagpunta na. Hindi normal. Yun ang point ko dito. Ganun ang Presidente Duterte nun. Kaya doon sa sinasabi ng kamera, normal ba natatawagan ka ng PNP chief? Ang niligay ni Pangulong Duterte ay yung katulad niya na si PNP Chief Bato. Hindi normal ang lahat ng nangyari noong panahon na yun. Ibig sabihin, hands-on silang lahat. Kasi pinapalabas ni Espinido, hindi normal yung tatawagan ako ng presidente. Bakit? Ano ka? Major. Si Mocha ano? Asik. Bakit tinatawagan si Mocha? During pandemic, tinatawagan siya ni Pangulong Duterte. Tinatanong, kamusta na ang mga OFW? Siguraduhin mo may pagkain yan ha. Siguraduhin mo. They course through Senator Bongo. Siguraduhin mo na aalagaan ng OFW. Hindi normal yan. Isang asik lang si Mocha nun. Asik lang yun ha. Ikaw nga major eh. At hindi, at that time, ikaw na ang chief of police ng Albuera. Si Pangulong Duterte, intense siya pagdating sa droga. Yun yung sa OFW, na hindi niya kasama sa ano talaga, ibig sabihin, ang talagang puso ni Pangulong Duterte, droga. And yet, inaalagaan niya yung OFW. Personal niyan tinatawagan yung mga tao doon. Yan pa kaya? Tapos ipagdidiinan nitong mga tangang congressman na to, hindi normal yan. Hindi normal ang presidente tatawag sa'yo. Ano ba talaga? Ginagawa ng presidente yung trabaho niya maging hands-on. Ginagawa ng PNP chief ang trabaho niya maging hands-on. Tapos nagagalit kayo. Ano gusto ninyo? Yung kumakanta ng salamat? Salamat! Wala pa sa tono. Sinira pa yung favorite song ko. Dahil doon sa salamat na yun, nakakalapad ako dun eh. Tapos sisirain nyo? Yung ba normal? Normal ba nagpa-party habang nagpapakahirap ang mga tauhan? Yun ba ang normal? O kinawa naman kayo? O sige, ilagay natin. Kung pag-upo namin, assign ko yan doon. So, yun nga, tinawagan niya ng mayor, si Espinido, binigyan ang cellphone sa akin. Sabi ko, Espinido, si Juan ito, si General Bato ito. Gawin kitang chief of police sa Albuera para i-address mo yung problema sa droga doon ha. Banggain mo yung Espinosa drug group at linisin mo yung Albuera sa droga. Sabi niya, yes sir. So, yun na, nangyari. Tapos, nung nandoon siya sa Albuera, maganda na ang performance niya. Dahil sa kanya, lumaya si Kerwin Espinosa, nagtago sa abroad, at yung ama ay pumunta sa akin sa krami, nag-surrender. So yun, nag-surrender. Sabi ko, bumalik ka doon sa, harapin mo yung kaso mo, bumalik ka doon sa Albuera. Ngayon, Espinido, ganamit namin intelligence na monitor na doon may mga OFW na tumulong sa atin na malocate si Kerwin Espinosa sa Dubai. So nasa Dubai yung Espinosa, tumakbo. Okay, mga OFW tumulong. Normal ba yun? Anyway, tumulong sila, kaya nahuli si Kerwin Espinosa. Ito ang nangyaring sumunod. Dala ko na tao doon para makipag-coordinate na... Nagpadala ng tao si Bato doon. Normal ba yan? Siguro sa kanila, abnormal yung hulihin ng adik. Hindi. Yun kasi yung akusasyon sa kanya, allegedly. Di ba? Police daw sa Dubai na dadalhin si Kerwin dito pabalik. So pagbalik dito, alam nga naman, ang kinasama daw ng loob niya is hindi turn over sa kanya. I-turn over sa'yo na hindi mo man ito operation ng AIDG at CIDG na kunin siya doon sa abroad. So, yun! Doon pala sumama ang loob ni Espinido, yung pulis.
nung nahuli, hindi tinurn over sa kanya. Kasi chief of police siya dun sa lugar. Remember, kaya naman pinahuli sa kanya yon dahil nandun sa lugar nila. Ngayon, wala na sa lugar nila. National issue na ito. So saan dadalhin? Sa CIDG at saka sa EID. Yun kasi yung national eh. Ang CIDG kasi national yan. Yan yung parang criminal investigation. Yun yung pinaka-national. Yung sakop ni Espinido, yung kernel na ngayon, ay yung dun lang sa kanilang lugar. Bakit niya gustong kunin? My love, my baby, salamat po. Bakit niya gustong kunin si Espinido? Si Kerwin Espinosa. Bakit niya gustong kunin? Ito ang dahilan. According to Bato, not from me, ha? Automatic, dito siya sa krami, imbestigahan siya ng EIDG at saka ng CIDG. So, yun ang nangyayari, sumama ang loob niya. At yun nga, if you can remember, nung isang hearing nung, isa pa to sa kinasama ng loob niya, isang hearing nung ni Senator De Lima noon na napaiyak pa ako doon sa hearing dahil sinabi ni Kerwin Espinosa na pati daw si Espinido ay humihingi sa kanya ng pera. Yun! Coach Ravo, salamat po. Nung panahon daw na nag-hearing, remember, under oath yun, ha? Yung sabi ni Espinosa, kahit daw si Espinido nang hihingi ng pera sa kanya. Nagigets nyo? Nagigets ninyo? Nung panahon pala na hinuhuli daw siya, nang hingi ng pera. According to Espinosa. Pero, bakit natin tinitimbang na medyo mabigat yun? Kasi sa Senado yun. Tuloy. Yun, sinusuportahan doon niya. Kaya sabi ko, si Espinido na nga lang pinagkatiwalaan ko dyan sa pera. Tapos yung pala, tumatanggap rin pala ng pera. Kaya, so, yun na. Napaiyak si Bato. Bakit? Yan yung sinasabi ni Pangulong Duterte noon eh. Yan yung sinasabi ni Pangulong Duterte that the corruption in war on drugs ay abot talaga hanggang kataas-taasan. Buti na lang talaga meron tayong Senator Bato noon eh. Pero mantakin mo, di ba, Japinoy Travel? Oh? Mantakin mo, salamat ha. Mantakin mo, meron tayong ganong klaseng mga kapulisan. Di umano, allegedly. Di ba? Mambihira o mga kababayan. Kahit ako eh. Kung nga ako yung PNP chief nun, maiiyak din ako eh. Mantakin mo. Bible believer pa ito. Pero sa bagay, si Judas nga katabi pa si Kristo eh. Hindi, kaya nga alam nyo, anong sabi ng Panginoon? You will know them by their fruits. Hindi sinabi ng Panginoon na you will know them by their religion. Or you will know them by their proclamation. You will know them by their verses memorize. Di ba? Anong sabi ng Panginoong Yesus? You will know them by their fruits. Oh. Eh, yung isa nga dyan eh, na congressman eh, tuta ni Tamba eh. Bishop pa. Napaka-importante. Kailangan natin talaga unawain eh. Yung angulo na to eh. Ako doon sa hearing, nasama ng loob ko. But ito, Teda, pagkatapos ng hearing ko, pinuntahan ko si Kerwin Espinosa doon sa EIDG headquarters. Kinaro ko talaga, totoo ba talaga yung sinabi mo kanina na sa hearing na si Espinido tumatanggap ng pera. Ang sabi naman ni Kerwin Espinosa, sir, pasensya na sir, nasabi ko lang yun dahil masama ang loob ko. Ayan, may reporter tayo. Just in, Banat Bay, wag nating kalimutan, inamin ni Abante at Espinido na nagpalitan sila ng Bible verse sa text, kaya malamang ginamit na rin ng Quadcom
tong si Espinido laban kina Senator Bato. Ako, more than anything else, it's not just the Bible verse. More than anything else, matagal na pala. Ito ang sinasabi ni Bato. Si De Lima hindi pa nakakulong noon, senador pa. Sinabi na ni Espinosa na tumatanggap at humihingi daw, di umano, allegedly, etong si Espinido doon sa alleged drug lord. Nangihingi na. Ako meron lang akong tanong dito. Colonel Espinosa. Ay, Espinido, sorry. Nalilito na ako. Colonel Espinido. Iyan po ba ay love offering? O ikapo? Hindi, yung hinihingi daw di umano ninyo, allegedly, according to Senator Bato's story. Para saan po yan? Pang church building po ba yan? Pang ikapu po ba yan? O pang love offering? Yan ako nagtatanong lang. Pangalawang tanong, required ba sa inyo, hindi ko alam hindi ko na babanggitin ko naman yung relihiyon mo. Ayoko nang magbanggit ng relihiyon Kasi ako, I do not believe in religion. I believe in relationship, not religion. You cannot define a person by religion. It's by their relationship. Kaya nga ako, ang tanong ko, required ba yan dun sa relihiyon mo na pati ang ibang tao ay mag-ikapo? Ako, nagtatanong lang nagtatanong lang po ako. Dahil namatay yung tatay ko, if you can remember yung tatay niya, sa kulungan. Kulungan, namatay, ni-raid ng CIDG. So, ang sabi niya, nasabi ko lang yun, sir, pero ang sa totoo lang siya, sa Espinido, hindi yan tumatanggap. Pag tinix ko yan siya, sir, may kailangan ka ba? Suportahan kita. Ano kailangan mo dyan? Padala kita ng pera. So, masagot daw si Espinido ng mga Bible verses. Bible verses. So at least dito, nilinaw ni Bato. Sagot ni Espinido. So sabi ko, hindi pala talagang totoong tumatanggap si Espinido ng pera. So ito, nagsimula na yung sama ng loob niya. Dahil doon, again, maganda ito, nilinaw ni Bato na hindi naman daw totoo. Isipin nyo na mabuti ito. Bakit ko idiniin yun? Kasi napaka-importante na maunawaan natin, pwede na sanang gamitin ni Bato yon against Espinido. Pero nilinaw daw ni Espinosa na hindi totoo na tumatanggap. Ganon kabuti to si Bato. May chance na siyang gumawa ng chismis and yet nilinaw niya na hindi. Jet YT, salamat po. Nilinaw niya pa. Pwede naman niyang pabayaan na lang i-leave hanging yun Pero nilinaw niya na hindi tumatanggap. Tapos ngayon, dahil doon, sumama ang loob ni Espinido. Nagigets ninyo? Ano ba talaga? Nilinaw nga hindi tumatanggap. Pero dahil doon, sumama ang loob ni Espinido kay Bato. Nagtanim ng galit si Espinido kay Bato. According kay Bato yan Kinikwento natin. Una, yung problema sa successful siya dito sa pagbangga niya sa Albuera. Albuera. Ngayon, pumunta naman sa opisina ko ito si dating Congressman Waminal. Ngayon, gobernador na ng Misamis Occidental, kasama yung mga mayor niya. If you can remember, isang mayor doon kasama niya, if I can remember, si David Navarro, yung mayor na na pinatay doon sa Cebu. May mayor Navarro na napatay doon sa Cebu. Kasama niya, lahat silang, maraming mayor ng Miss O pumunta sa akin. Nakiusap, sir, baka pwede yung ginawa niyo sa Albuera na nalinis
baka pwedeng gawin rin to sa Kwanser kasi grabe ng problema namin dito sa Miss Ok, malakas talagang droga dito at yung si Mayor Paruhinog mismo ang drug lord. So sabi ko, sige, anong gusto nyo? Hindi ko na makuha yung specific na pag-usapan namin para kung sila ba request na si Espinido dalhin doon sa ano yung city dyan sa Osamis City. Osamis City. Ako sabi na, sige, dalhin ko si Espinido dyan para masolve yung problema niyo. Padala ko dyan. So tuwang-tuwa sila. Sila si Congressman Waminal. Ngayon, gobernador na. Pagdating ni Espinido doon, yun, nag-operate ang sa EDJ doon sa siyang chief of police area, kasama siya sa operation. Yung yung problema sa droga doon at sumikat si Espinido doon ng gusto. So, isa pang kisinama ng loob niya nang nandoon siya. Wala na ako retired ako as chief PNP noon, pumunta na ako sa Bucor. Tapos nung nasa Bucor na ako, nagreklamo yan siya na bakit daw siya i-relieve sa Osamis doon sa city. After sa ginawa niya accomplishment, bakit siya tanggalin? So, tinawagan ko si Chief PNP Oscar Albialde. Sabi ko, Bok, bakit nyo i-relieve si Espinido? Kasi tumawag sa akin, nagpatulong. Bakit daw sa i-relieve na maganda naman performance niya doon? Sabi ni Albialde sa akin, Bok, may clearance ito kay Secretary Anyo dahil may letter yung mga signed by mayroong yung isang SUNA 28 yung nasuna ni President Duterte. Pagkatapos ng SUNA, mayroon daw lumapit sa kanya na isang congressman doon sa Miss Ok, nagbigay ng letter. Copy fornis daw siya, address to Secretary Anyo as DILG Secretary na kanila nireklamo si Espinido na dapat tanggalin daw doon dahil sobra na daw abuso. May mga, yun ang pagkasabi ni Albayalde sa akin, hindi mo sa akin na yung sulat. Sabi ni Albayalde, Bok, ang mga negosyante ng Osamis City, may mga nag-sign ng letter, petition against Espinido dahil nga umabuso na daw ito para na daw mayor doon at kung ano-ano nang pinaggagawa, yung mga construction materials daw, mga pintura, mga ano pang materialis daw kinukuha doon sa kanilang mga tindahan at hindi nagbabayad. At naku po, patay tayo dyan. Pa daw nga kung gusto ninyo, kung sinisigil nyo ako, baka gusto ninyo, may mangyari sa inyo. Yun lang sabi sa akin Albayalde noon. Sabi ko, siguro, kausapin mo yung mga business doon na kailangan natin si Espinido doon dahil kung baka mabubuhay uli yung Paruhinog group kung mawala si Espinido doon. So in short, hindi natuloy yung pag-relieve sa kanya doon. Hindi natuloy pag-relieve sa kanya doon. Tapos ngayon, mayroon na naman siya binanggit na bakit daw siya sinama sa watchlist daw, merong derogatory report doon sa DI sa kanya, gano'n. Wala ako doon dahil during my time. So sa madaling salita, kinikwento dito ni Bato na parang siya yung iniisip ni Espinido na kaalyado niya. Kasi siyempre, 'di ba, naging successful si Espinido nung panahon na kung saan kinuha siya bilang PNP chief ni Bato. Ngayon na wala na si Bato sa PNP, retired na siya. Jenny De La Pierda, salamat po. Dahil retired na po siya, siya namin parang, alam mo yun, pinagsusumbungan ni Espinido, bakit ako natanggal dito? Bakit ako na ganun? Bilang dating in-appoint ni Bato, tinutulungan niya. Pero syempre, sabi nga ni Oscar Albayalde nung time na yun, yung paglipat niya, supposedly, na hindi naman natuloy, ay galing sa DILG Secretary na si Secretary Anyo. Okay? So, yun ang takbuhin yun ang takbuhin na nangyayari ngayon. Wala akong alam na derogatory report laban sa kanya, kaya ko siya nilagay dun sa Albuera.
So yun po ang istoryated na Opo. So ngayon sir, may mga binabanggit pa siya, no? Ito'y laman po naman ng balita na yung instruction na although hindi ko naman narinig actual na sinasabi. Ito yon. Papakita ko sa inyo ha, para sa kaalaman natin. Kasi ito yung pagsalsal ng ilang congressman. Okay? Importante kasing maunawaan natin kung bakit ba ganoon. Parang ang dating dinidiin ni Espinido. Si dating PNP chief na ngayon ay senador na si Bato. Pasok ha. Itinuro ni dating Albuera Police Chief Juvie Espinido. Babaita, maraming salamat. Maganda pala mag-live ng mga ganitong oras, ano? Talagang makulay ang ating, Salamat pa, Babaita. Si Senator Bato de la Rosa na nag-utos daw na linisin ang droga sa Albuera, Leyte na ang ibig sabihin ay ipapatay daw ang mga sangkot na drugs. So yun ang interpretasyon niya. Ang utos ni Bato linisin. Ang interpretasyon niya patayin. Kaya wag kayo mag-uutos ha. Wag kayo mag-uutos na sa mga nyo. Uy, linisin mo nga yung kwarto. Baka mamaya intindi nila patayin niyo yung kwarto. O kaya linisin mo nga yung sugat mo. Baka ang isipin nun, putulin yung sugat mo, yung paa mo. Ganon. Kaya delicate yan. Kaya baka ma-misinterpret. Suspects. Pinasinungalingan naman niya ni De La Rosa. Nasa frontline ng balitang yan si Marian. Eto na naman. Ay, sorry. Sorry. Itinuro ni dating Albuera at Kerwin Espinosa. Please proceed with whatever you want. Humarap si Police Lieutenant Colonel Jovie Espinido sa pagdinig ng House Squad Committee kanina. Si Espinido ang dating hepe ng Albuera Police sa Leyte na nagpatupad ng mga drug raid at nagpahuli noon sa mag-amang Mayor Rolando at Kerwin Espinosa na sangkot umano sa iligal na droga. Ayon kay Espinido, nang i-appoint siya bilang Albuera Police Chief, tumawag sa kanya si Noy PNP Chief Bato de la Rosa at nagbigay umano sa kanya ng marching order. Ang instruction lang na tulungan mo ako, Juvie, at saka si President Duterte about this war against illegal drugs. Dapat mawala na yung mga drugs sa Albuera. Tulungan mo ako, dapat mawala na. Wala naman sinabing patayin mo na. Hindi, tanungin ko kayo. Kahit saan korte mo tingnan to sinabi sa yung ang utos sa iyo, dapat mawala na yung drugs dyan. Mali ba yun? Rich Spice, salamat po. Bilang ikaw ay pinuno ng pulis doon, ikaw ang naka-in-charge, utusan ka, uy, dapat mawala na ang pulis dyan, ha? Dapat, mawala na ang pulis, mawala na mga adik dyan. Mawala na ang droga dyan. Tama naman. Lahat naman tayong mga kapulisan yan ang mandato ninyo. Di ba? Mandato ninyo na mawala na ang droga. Ano mandato ninyo? Anong mandato ninyo? Di ba dapat talaga mawala na yung droga dyan? Pag sabi na mawala, kasali na yung mamatay. So yan yung interpretasyon niya. Pag sinabing mawala, dapat mamatay. So bumasi sila doon sa interpretasyon ni Espinido. Ang galing, ano? Ang balita ngayon sa salsalan sa balita sa mainstream media ay pinapatay ni Bato. Pero ang linaw naman na sinabi, dapat malinisin, mawala na ang droga. That is the command of the President. Publicly sinasabi niya na nga yan. Publicly sinasabi na niya yan. Di ba? Publicly. Mamatay. That is very obvious for us an officer, Your Honor. Sinabi po sa inyo na mawala, ibig sabihin, mamatay tao po. So, by all means, Your Honor. By all means. Kita nyo na. Sino na naman ang dumidikdik? Yung chihuahua. Yung chihuahua dyan sa Congress. Hindi ako nagbansag niyan, Si Yorme nagbansag niyan. Dapat talaga itong chihuahua na ito, matanggal na Ano sa tingin ninyo? Gusto niyo bang matanggal na to sa
sa 3rd District ng Maynila, itong Chihuahua nila. 3rd District yan eh. Si Mocha 3rd District din eh. Chicken adobo, maraming salamat. Di ba? Dapat matanggal na itong Chihuahua na to. Ay, naku, pambira, oo. O sabi nga ni Garski, si misis ko pag pinalinis ang bahay, vacuum up map lang nakasama. Hindi naman sinasabing iligpit pati yung aso. Hindi kasi alam mo, delicate siya na. Pag sinabi sa'yo ng asawa mo, "Oy, Garski, linisin mo nga yung bahay kasi amoy tain na ng aso." Ibig bang sabihin nun, patayin mo na yung aso? Patayin mo na lahat ng aso, ganun ba yun? Wala naman sinabing ganun eh. Linisin lang. Oh. Di ba? Parang dinidiktahan siya ng mga congressman eh. Ayan ang script nila. Kailangan madiin. Pag hindi nadiin yan, paano nang re-election nila? Yung kampanya nila sa 2025, yari sila dyan. Oh, asumera. Naku po, patay tayo dyan. Hindi, alam mo, marami napapahamak dyan sa pagiging asumera. Oh, si Coach Oli, number 1 yan, napahamak. Kasi yung isang, kasi kaya sinasabi ko, wag na nakikipag, yung sinasagot-sagot niya pa yung isang pusit na nagme-message sa kanya. Sinabi sa kanya, binola-bola siya. O ito naman si Coach Oli, sinasakyan niya. So inassume na jowa na kagad siya. Kaya tuloy ng kagulo-gulo. Hindi kasi may mga ganyan. Hindi porket hindi, alam mo, nung panahon ko, nung kolehiyo ko, ganyan din ako eh. Feeling, nag-a-assume din ako eh. Pag kunwari, merong ano sa'yo, ayoko na nga ikwento. Ayun, alala ko si, ayoko na ikwento. Ayun, college ka, di ba? May mga ganyan, may mga babaeng lumalapit-lapit sa'yo, nagpapatulong, ganyan-ganyan. O, di ba? Akala mo naman, type ka. Feeling mo, jojowain ka. Yung pala, ginagamit ka lang pala. Kaya ako, natuto na ako nung kolehiyo ko, sabi ko, hindi na ako magpapagamit. Yun. Kaya mula noon, naging isnabero na ako. Grabe naman. Hoy, matagal na yan. High school pa yan, Luisa na yan. Tumahimik kayo, ha? Kahit nabuwag ang drug syndicate ni Kerwin Espinosa sa lugar, pinatawan pa rin daw si Espinido ng 1 buwang suspensyon. Inakusahan pa siyang tumatanggap ng pera at naisama rin sa drug list. Sa kabila niyan, inilipat siya at ginawa namang hepe ng Ozamis City Police noong 2016. Matatanda ang pinangalanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinuoy Ozamis City Mayor Reynaldo Parohinog na kasama sa drug list. Kalaunan, napatay din si Parohinog sa police operation. I don't want to make any statement that the PNP itself is organized crime groups, but ang Chief PNP, siya kasi, Your Honor, Mr. Chair, it's very obvious na siya lahat, galing sa kanya lahat ang instruction. Aside from PNP Chief Bato, may... So ayan, alam mo yung ibang congressman, ginamit pa yung organized crime group. Ang sinasabi nito ni Espinido, hindi naman ng organized crime group ang entire PNP. Pero, ang PNP chief ang pinaka-head ng ang talagang nagko-command. Tapos idinikit na nila yon. Ganon kawalang nyaya mga congressman na yan eh. Ibang tao po ba na nag-order sa inyo na i-dismantle? Sabi nito, Banat ba'y tatakbo ba si Mocha sa tiga third ako, bali 32 na kaming butante. Talaga yan ha? Promise niyo yan ha? 32 na kayo ha? Opo, tatakbo po sa 3rd District si Madam Mocha. Ako na po nagsasabi sa inyo. Tatakbo po. Hindi, ayoko na yung bula-bulahan pa tayo. Yung iba kasi dyan, pinag-iisipan ko pa. Ano po? Tatakbo siya. Tatakbo. Kaya nga pinost ko yung picture, di ba? Nakasama si Yorme. Tatakbo siya sa ilalim ni Yorme. Okay? Kasi naniniwala kami sa pamumuno ni Yorme dyan sa Maynila. Kailangan talaga siyang ibalik. Kasi grabe ho eh. Talagang nababoy na Maynila ngayon. Nababoy na. Kaya tatakbo po siya sa 3rd District dyan sa Maynila. Okay? Tuloy. Yung drug group in Ozamis City, meron po bang
local officials or other personalities involved? Or was it only Chief PNP Bato and the former president? It was only Chief PNP Bato. Yan eh. Alam mo yun, yung parang ang dating, pinalalabas nila, inutusan ni Bato ang patayin. Laging, sino ba? Hindi man lang sinasabing, wala man lang nag-question sa kanya, Your Honor, that is your assumption to kill the drug lords. Meron bang direct order na sinabi ni Bato sa'yo na patayin mo? Tama, mali. Kaya alam mo, kailangan natin, ako parang gusto ko, tuloy. Tumawag din daw ulit sa kanya si De La Rosa, pati na si Senator Bongo, at nagbilin tungkol kay Nooy Clarin Misamis Occidental Mayor David Navarro na nasa drug list din. Sabi nila, wag mo nang galawin si Mayor Navarro kasi cleared yan. Wala na yun. Kinumpirma rin Espenido ang umunoy quota at reward system noong war on drugs na so sabi ang administrasyong Duterte. Alam ng mga so sabi pinaklear daw ni Bato yung isa. Ang pinalalabas ngayon nung kamera, alam nyo ko ano? Pinalalabas nung kamera na kinakampihan yan. Kaya pinapatay yung isa kasi kinakampihan to isang drug lord. Gets nyo? Yun ang pinalalabas. Kung hindi rin mga maggunggong itong mga congressman, Kaya pumapasok sa eksena si Senator Bongo at that time. Siya yung special assistant to the president. SAP siya nun eh. Siya ang madaling salita, alalay ho ng presidente nun. So ibig sabihin, naturalmente, kung ano yung utos ni presidente, yun ang kanyang susundan. At sasabihin niya sa mga tao, ide-delegate niya. Yan ang trabaho ni Senator Bongo noon. Ngayon, malamang sa malamang, merong mga intelligence na pag-alaman nila, hindi talaga totoo. Kasi tandaan ninyo, inuulit-ulit nila yung mga intelligence report. Alam nyo, sa Pilipinas, para lang sa kaalaman ninyo, meron po tayong NICA, National Intelligence Coordinating, nakalimutan ko na yung kung ano yun Basta itong NICA ang in charge sa lahat ng intelligence. Napakagaling ho niyan nung panahon ni Pangulong Duterte. Iyan, na nasa ilalim niyan, marami. Intelligence ng military. Sa military pa lang, ilan na intelligence? I think 3, 4. Intelligence ng PNP, hindi ko lang alam kung ilan yun. Napakarami din nun. Aside from mga civilian intelligence. So, siguro, napasama sa drug list yung una, tas eventually, inimbestigahan nila kung totoo ba. Kasi tandaan nyo, may politika din dyan. Ano ibig ko sabihin? Pwedeng may kaaway yung mayor, isama mo to, ipasok mo to sa drug list ni Duterte. Yun, agency pala. National Intelligence Coordinating Agency. Okay? So, siguro napag-alaman nila na isinama lang yung isang mayor. Kaya pinatanggal nila. Ang pinalalabas nila ngayon, protector daw ng drug lord, si Senator Bato at saka si Senator Bongo. Kasi nga, si Senator Bongo yung tumawag dito kay Espenido at sinabing, oy, clear na yan. Diba? Ganyang kawalang nyaya mga yan, Spencer. Pinalalabas pa nila na, sandali. Kung na-clear na ng NICA, sigurado naman ako may report yan. Kung na-clear na ng NICA yung tao na yon, hindi po ba dapat nasabihin din ni Senator Bongo o dating SAP, nasabihin niya dun sa mga tao sa baba at sabihan niya, uy, na-clear na yan ha? Huwag nyo nang gagalawin yan, hindi yan kasama sa drug list na. Kasi remember, ang nagsabi ng drug list na yun, si Pangulong Duterte. So ibig sabihin, trabaho ng Office of the President, which is under SAP, sabihin, i-delegate. Tama, mali. Yan ang problema Yan ang problema kasi sa atin. Police lahat yun, Your Honor, Mr. Chair, na patayin, may reward. Kung mamatay yung nasa watch list, may reward system yun ang ibigay. Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yun o wala, may ginawa na totoong nabaybas o wala,
hindi lang daw mula sa Small Town Lottery o STL nagmumula ang pondo sa mga reward para sa drug war, kundi pati sa mga pogo. Ang pumapondo din sa reward system na to ay mga pogo. Ay, ano yung kanina. So, kita ninyo yung script nila. Although honest naman si Espinido, although may magkakamali lang ng konti si Espinido by assuming na papatay. Okay? But I think honest naman si Espinido in saying what is really happening. Candid nga siya. Very candid siya sa pagsagot. So ano lang ang punto dito? Malamang sa malamang, ang unang script si Bato. Di natin si Bato. Tapos eventually, dediretso yan kay Bongo eh. Pagdating kay Bongo, si Bongo naman. Yung Pogo naman. Ang galing ano? Di ba? Kitang-kita din yung scripted na nangyari sa camera. Ganyan mga katarantado yung mga yan. Si Espinido, honest lang siya. Honest lang siya sa tunay na mga nangyari. At siguro, nagkamali lang siya ng assumption na ang utos sa kanya ay papatay. Di ba? Again ulitin ko, wala po tayong sinasabi dito na hindi ako nagbibigay sa inyo ng opinion na sinasabi ko si Espinido ay kasangkot sa script. Maybe, nakausap na nila, nakita nila ko nung takbo ni Espinido, kaya gumawa na sila ng script. Kasi ang dami sanang follow-up question na hindi finalo up. 'Di ba? Halimbawa, bibigyan ko na kayo ng sample. Doon sa assume na papatay. Wala man lang sumagot na congressman na, paano ka nakasiguradong papatay ang sinabi sa'yo? Wala man lang ganon. Yun naman sa Pogo. Paano ka nakasiguradong Pogo money yan? Sinabi lang naman ng ibang tao. At paano mo nasiguradong galing kay Bongo yan? Sinabi lang naman ng ibang tao. Kung meron sana tayong matinong congressman, di sana, sa pool yan. Kasi doon lalabas yun problema wala Hindi, kaya, alam mo talaga, kaya ako minsan napapag-isip Kasi, eto honestly ako na po frustrate. Ang daming kaalyado ni Pangulong Duterte congressman dyan. Hindi man lang nagsasalita. Hindi ko malubos maisip yung mga tinulungan ni Pangulong Duterte na maging congressman. Hindi man lang nila, hindi ko nga sinabing ipagtanggol per se. Hindi. Alamin yung totoo. Ang linaw kahit sinong tanga, alam yan kinuwento lang pala sa'yo. Hearsay lang yan. Tapos, it's a fact na kagad sa'yo? O parang, it's something na totoo na kagad? Yun na kagad ang kinungklude ng mga congressman? Di ba ho? Hindi kaya pag ako tumakbo dyan, halimbawa lang, at naging congressman tayo, hindi kaya ako ipakontempt ng mga kasamahan ko? I mean, Your Honor, pwede bang pakontempo nga itong congressman na kasama? Hindi, biro lang po ha. Diba? Hindi ko mag-gets Hindi ko mag-gets kung una, nagbibiro lang po ako dun sa tatakbo Wala po talaga akong planong tumakbo. Okay? Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo yan. Paulit-ulit ko sinasabi, wala po akong planong tumakbo. Kasi hindi ko linya yan. Pero, sana lang, meron talaga tayong ilagay na mga kongresista. Kasi, nilamon na ng mga buhayang inang dyan Mga buhanang inang buhaya na nandyan. Wala na. Iilan na lang ang kaalyado, hindi na sila makahirit dyan sa loob. Yung mga dating sumisip-sip kay Pangulong Duterte, tama si Pangulong Duterte nung SONA Di ba, pinagtawanan niya yung mga kongresista. Tinaba yan sa mga kongresista na to. Wala naman si inyo sumuporta sa akin. Marami sinabi si Espinido na hearsay pero wala nagsabi na hearsay. Hindi, kaya nga wala man lang nagtanong na nag-object na hindi dapat tanggapin niya kasi hearsay lang yan. Walang ganun no? Kasi mawawala ng budget. Yun na nga. Tama kayo dyan. Kasi mawawala ng budget pag pumalag ka. That's the truth. Di ba yung kinikwento ko nga kahapon doon sa isang live? Sabi ko, meron ako isang nausap na congressman. Hindi ko na lang sasabihin ko anong pangalan niya. Ano ito
Kumakahul-kahul din to eh. Ang sagot niya dito sa isang kaibigan kong mayor, sabi niya, mayor, kasi sabi nung mayor sa kanya, bakit mo naman inaano si VP Sara Duterte? Ang laking tinulong ng mga Duterte sa atin, kaya nga tayo nanalo. Sabi niya, mayor, malaki din kasi yung resources eh. Pag hindi ko binanatan, mawawala yung resources na yun. Ganun ba? Palitan ka na. Kasi hudas ka. Pera-pera ka lang pala. Hindi, totoo. Yun ang sinabi sa akin. Ha? Hindi ko na lang sa pangalanan kung sino yung mayor na yun. Naka-meeting ko lang yun recently. Sabi sa akin kaya daw binabanatan si VP Sara Duterte nung congressman dahil daw sa resources na hindi naman na talaga ka. Alam mo, parang sinasabi niya, hindi mo naman kailangan banatan Hindi mo kailangan umimik. Bakit ka nag-iingay? Kailangan daw yung resources. Nagkalabanan pa sila. Nako, wala na talaga. Grabe, no? Pera-pera lang talaga. Grabe. Pera-pera na lang talaga ngayon. Kaya nga, alam mo, tama talaga ang Diyos sa sinabi niyang the root of all evil, love of money. Yan ang pag ikaw naibig na. Sabi nga ang pera, di ba? Sabi ng mga in-check, ang pera, maganda yan, na maging servant, pero pangit yan maging master. Yun yung yun yung prinsipyo na pangkalahatan. Ibig sabihin yun yung magandang tandaan natin. Ang pera ay hindi master. Yan ay alipin lamang. Ginagamit mo lamang yan. Alam mo, ito did you know? Ito lang, para lang sa kaalaman nyo. Sa Biblia, ilang beses binanggit ang pag-handle ng pera. Ang dami hong i-google ninyo. Verses about money in the Bible. Ang dami ho. Magtataka ka talaga, bakit paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon ang pera? Kasi nga, it's the root of all evil. Money. Money is the root. Yan talaga. Pag ang pera na nawawala na ang prinsipyo, nawawala na ang paniniwala, nawawala na lahat. Pera. Diba? Ilan? Ang dami dyan. Ano pa sinabi? Diba? For where your treasure is, there is your heart also. Ewan ko kung tama yung English ko. Pero yun yung sinabi. Kung asan daw yung treasure mo, na andun din ang puso mo. So, ibig sabihin, kung ano talaga yung pagtingin mo dun sa pera, kung ano yung kapit sa'yo ng pera, nandun ang puso mo. So, kung ang pera inaasahan mo para patakbuhin ka sa eleksyon, nandun ang puso mo. Tama, mali. Diba? Live ba to? Hindi po. Lumabas lang yung chat nyo dyan sa chat. Diba? Oh. Anong unang-unang kasalanang nagawa ng first Christian church? Walaan nyo kung ano. Pagnanakaw sa pera. Yung dalawang mag-asawa, nung panahon na umalis na ang Panginoon, nung umalis na siya sa harapan ng mga disipulo, nagkaroon na ng first Christian church. At ang naghehead pa nito yung mga apostol, yung 12 na disipulo. Sila lahat, ibinigay nila lahat ng pera nila for the church. Common money. Yan nakuha ng KOJC yung prinsipyo na yan Common money sila. Ano ginawa nung dalawang mag-asawa? Yung isa lang actually. Yung isa tinago lang. Nagnakaw. Right then and then namatay. Bakit? Ganun kadiin ang Panginoon pagdating sa pera. Maraming pamilya ang nag-aaway dahil sa pera. Imagine niyo yun, mga kababayan nag-aaway dahil sa mana sa lupa. Alam mo, kahit hindi ho exempted ang mga kahit ho kami kami ho sa pamilya namin. Kaya nga bilib ako dito sa kapatid ko. Wow, honestly kasi nag-usap kami. Kasi siyempre may pamilya yung tatay ko. May pamilya rin yung nanay ko. O, di ba, namatay na yung nanay ko, alam nyo naman yun. O, merong issue patungkol sa mga pamapamana. Alam mo sabi ng kapatid ko, at sa akin, at saka ako, at saka tatay ko, alis na tayo sa issue na yan.
kami, we will not, hindi kami maghahabol sa kahit na anumang pamana. Wala na. Kaya wala kaming mana kahit na ano. Kasi naniniwala kami, yung mana, instead na makakatulong lang yan sa relationship mo sa kaiba mang mga mahal sa buhay, makakasira lang yan. At yung mana na hindi mo pera yan. Pera yan, nakinita ng magulang mo, hayaan mo na siya iba mapunta. Kumita tayo ng sarili natin. Dapat ganun. Kaya mga kababayan, kayo, watch out kayo sa pamilya nyo. Sa mag-aasawa. Pag kayo mag-asawa, nag-aaway tungkol sa pera, iwan nyo na. Iwan nyo na yung issue. Huwag nyo asawa. Hira naman kayo, iiwan nyo yung asawa nyo. Hindi nga pwedeng mag-iwan ng asawa eh. Hindi kasi yung iba nami-misinterpret, inassume kagad eh. Sabi ni Banat Bay, pag nag-aaway na tayo sa pera, iwan na natin. Ang sinabi ko, iwan yung issue ng pera, hindi yung asawa ha. Baka mamaya yung iba mag-assume dyan, magkabit na lang. Nag-aaway na pala kami ng asawa ko sa pera eh. Iwanan ko na to, magkakabit na lang ako. Ulitin ko ha, hindi yung pera ang, hindi yung asawa ang iiwan yung pera. Okay? Yung pera po ang iwan natin. Ha? Oh, so, tandaan nyo, marami dyan, sigurado ako sa inyo one way or another, meron kayong experience dyan eh. Yung pamilya nag-aaway dahil sa pera, naku po, napakaraming yan. Bakit to? Sabi nga ng Panginoon, yan ang gagamitin ng demonyo, pera. Para sirain ang pamilya, para sirain ang relationship. Tandaan ninyo ito, wag nyo kakalimutan to. John 10:10 and John 10:11. Anong sabi ng John 10:10? Sabi ng Panginoon, I came so that you might have life and have it abundantly. Ibig sabihin, hindi lang pala talagang blessed life ang sabi ng Panginoon. But, nakakalimutan ng John 10:11. Ano yun? The thief. Etong si Satanas. Ano ang purpose niyan? To steal, to kill, and destroy. Ano yung steal, kill, and destroy? Steal your happiness, kill your physical body, your health. Lastly, destroy relationships. You know why? Kasi iyan ang first in-establish ng Panginoon sa buhay ng tao. Relationship. Kaya nga father yung Adan at si Eva, it was a relationship. God is building a family. Relationship. That's why isa sa motibo ng demonyo ang sirain, i-destroy ang relationship. How he will do that? Money. That's what's happening right now sa bansa natin. Because of money, nasisira ang mga congressman. Pera. Tanggalin mo ang budget dyan. Hindi, yun totoo. Tanggalin mo ang budgetan sa kamara. Focus lang silang sa paggawa ng batas. Wala silang hawak na budget. Hindi sila ang nagdidesisyon ng budget deliberation. Ipupusta ko sa inyo, wala nang kakampi dyan sa speaker na yan. Pusta tayo. Ha? Pusta tayo. Wala nang kakampi dyan. Kaya lang naman kinakampihan yan dahil sa pera. Yung mga vlogger nga na dating sip-sip sa mga Duterte. Bakit ngayon bumaligtad? Bakit sinisiraan si Duterte? Pera. Bakit yung dating sip-sip na abogado na ngayon na-disband na? Na-disbar. Ha? Dati sip-sip ng todo-todo kay Duterte, ngayon sinisiraan na sa group chat itong mga Duterte. Pera. Posisyon. Pera is the root of all evil. Money. The love of money. Diba? Yan ang katotohanan. Gusto nyong yung prinsipyo nyo maayos? Hindi kayo madiskaril sa priority? Huwag nyo isipin ang pera. Alam nyo ba, yan ang isang bagay na natutunan ko mula nung bata ako. Ikikwento ko lang sa inyo, nandyan naman na kayo O gusto nyo itigil ko na, pwede rin naman. Siga dun ba yun? Hindi ko sure. Hindi, ito isipin nyo to. Nung bata pa lang ako, natutunan ko na yan. Grade 4 pa lang ako. Grade 4, nagsimula na ako magbanda. Ang sabi ko sa sarili ko noon, I'm doing this because I love doing this, not because of money. That's my focus. That's my motto in my entire life. Kaya nga hindi ako nagtapos
Hindi, nagtapos pala. Magulong kwento, mahaba. Kaya ako nagkaganon-ganon eh. Bakit? Kasi ang focus ko, basta musikero ko, love ko ito, eto gagawin ko. Pero never akong nagkulang sa pera. Bakit? Hindi ko sinasabing dahil mayaman ako. Hindi mayaman ang pamilya ko at hindi higit sa lahat, hindi ako spoiled. Hindi nagbibigay ang tatay ko sa akin ng pera. Ralph Joseph Bihag, salamat po. Mula nung hindi na po kami nag-aaral, wala na ho kaming baon nun. Wala. Kaya nung umalis na ako sa eskwelahan, wala na akong baon nun. Bakit? Kasi nga ho, bakit ako kumikita nun? Kasi dahil lang sa pagmamahal sa ginagawa ko. Kaya nga, alam nyo, yan ang number 1 na sinabi ko kay Mocha noon. Sabi ko, Mox, tinanong niya ako. 3rd year na siya, medicine proper. Medicine proper to tapos na yung pre-med. 3rd year na siya. Tinanong ko sa kanya, bakit mo gusto magdoktor? Siyempre, family of doctors at siyempre malaki pera doon. Okay. Tanggalin mo sa usapan ng pera. Kunwari, unlimited ang pera mo. Itong term ang ginamit ko sa kanya. Kunwari, unlimited ang pera mo. Ano ang gagawin mo? Ipagpapatuloy mo ba yung pagdodoktor? O kakanta ka? At magiging entertainer ka? Entertainer. Yun ang talagang mahal na mahal ko sa buhay ko eh. Therefore, mag-quit ka na sa med. Because of that, nag-quit siya sa medicine. Kaya nagalit ang pamilya niya sa kanya. Kasalanan ko talaga. Because sabi ko, kung ano yung sa tingin mong panawagan mo sa buhay, yun ang focus mo. Huwag yung pera. Money will come. Basta doon ka sa panawagan mo. Hindi po kami nagkulang. Nakapag-travel po kami kung saan-saan bansa. Hindi po kami nagkulang. Nung pandemya, wala nang trabaho kasi wala nang banda. Ano sabi ko? Ano gusto mo? Mag-vlog. Hindi ako kumikita nun. 100 lang nanonood sa akin nun, 200 lang. Pero sabi ko, hindi, gagawin ko to kasi gusto ko to, opinionated ako eh. Pala ko eh, makwento ako eh. Madaldal ako eh. Nakwento lang ako ng kwento. Di ba? Ganun naman eh. Kasi mahal kong gawin to eh. Pinanganak ako na tatay ko, yung hinahatid kami sa eskwelahan, sa politika. So sabi ko, sige, gagawin ko na to. Not because of money. And eventually, it was rewarding. Because kita sa YouTube, kita sa Facebook, rewarding. Not because of money. Naintindihan niyo ibig sabihin? At nung tinanong ako ng kapatid ko, yan, same thing ang sinabi ko sa kanya. Huwag kang mag-vlog because pera. YouTube, being a vlogger, it's a marathon. If ang focus mo pera, magiging bayarang vlogger ka. Sira ang prinsipyo mo. Pero kung ang focus mo yung katotohanan at gusto mo talagang gawin yan, focus ka lang dyan. Ang pera darating yan. Hindi ka maghihirap. Pangako ko sa iyan. Bakit? Yun yung gusto mo eh. Hindi because pera. Nagets nyo? Kasi pag pera na ang umiral, magiging for the views ka na. Lahat ng chismis, sasakyan mo na. Kasi nga, kailangan mo ng pera eh. Kailangan mo ng viewers. Kung hindi ka kikita. Tama, mali. Di ba? Yung prinsipyo mo, balubaluktot na. Sumasalsal ka na ng fake news. Kasi nga, ang iniisip mo, baka bumagsak to eh. Yung views ko. Di ba? Kaya ulitin ko, ako po ang buhay na patunay na hindi mo kailangan magmukhang pera para mag-vlog at kumita. Sabi ko sa inyo, lahat ng mga matitikas na vlogger, binanata natin at nagalit kayo sa akin. Marami sa inyo lumayas. Umalis. Hindi ho bumagsak ang channel ko. Pinanindigan ko kung ano yung sa tingin ko tama. Hindi ko inaangat ang sarili ko dito ha. Ang sinasabi ko lang, love of money, iwasan nyo yan. Yan ang moral story natin ngayon. The love of money, iwan yan. Sisirain niya ng relationship nyo, sisirain niya ng pamilya ninyo, sisirain niya ng buhay ninyo, maging trabaho ninyo, sisirain yan. What are you considering? Are you considering quitting your job right now? Why? Because of money? Hindi. Dapat, ang reason mo because you're quitting that job because you are no longer growing and you want to do something more. Or else. Diba? Ibig sabihin,
Gusto mo kasi may mangyari pa sa buhay mo. That's good. Pero kung ang dahil lamang ng pagkikwit mo sa trabaho mo dahil mababa ang pera, mababa ang sahod, maniwala ka sa maniwala, pag nag-quit ka dyan, lalo kang maghihirap. Dahil wala kang sahod. Gets nyo? So dapat, dun tayo sa, eto kasi talaga ang gusto kong gawin. Follow your dreams. Do not follow the money. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino, Banateros sa iwa.